Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon pag-usapan natin itong ginawang tirada, 'di ba, ni Senator Kiko Pangilinan dito nga po sa dating ombudsman na si Martires. Wow, grabe. It's really quite interesting na tinawag niya itong budol. Sabi dito, mga minamahal, for reference, hindi tayo nagsisinungaling dito. Basahin natin to. Sabi niya, Ombudsman Martires, aray mo. Diba? Tiniyak na mahina at bailable ang mga kaso na isinampa laban sa ilang mga sangkot sa bilyong pisong kinurakot sa Pharmally scandal. Remember mga minamahal, panahon ng pandemonyo, 'di ba? Lahat ng Pilipino naghihirap, bagsak ang ating ekonomiya. Pero yung pandemonyo, ginawa nilang negosyo, 'di ba? Mapapansin niyo yung face shield magkano? Yung unang labas ng face shield magkano? 125 pesos each, 'di ba? Umabot pa nga ng 400 yun naalala ko. Yung face mask magkano? Napakamahal, 10 piso isa. Meron pa nga 20 pesos isa dahil talagang literal na nagkakaubusan. And ano pa? Yung alcohol, ang mahal. Tapos kulang-kulang tayo ng facility, ng hospitals, ng gamot. So, talagang literal na down system ang bansang Pilipinas noong panahon ni former President Duterte. Pero habang, 'di ba, tayo ay sinasalakay ng pandemonyo, ginawa naman itong negosyo, which is ito nga po yung Pharmally, kasi yung pharmaceutical na company na yan, meron lamang po yung, if I am not mistaken, pondo na 600 million. Wait lang. Let me research mga minamahal kasi mahirap na magkamali about the numbers meron lamang pong kapital na 625,000 yung Pharmally Pharmaceutical Corporation. So, literally, isang maliit na kampanya lang na merong kapital na 625,000 pesos. Pero, ito yung nakakapagtaka kasi nabigyan sila ng halos 12 billion contracts, 'di ba, ng gobyerno. Now, sino ba yung dahilan diyan? Sabi daw, di umano, meron daw backer, which is ang dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Pero up to this moment, 'di ba, mga minamahal, nasan si Michael Yang? Free. Hindi nakulong. Walang nakulong. Ito yung binoboses ni Kiko Pangilinan na bakit ang ikinaso lang dito nga po sa mga sangkot, dito nga po sa Pharmally scandal ay graft at hindi plunder. Mga minamahal, bilyong piso ang kinurakot. Okay lang sana kung 50 million pababa. Siguro pwede pang pasok yun sa graft. Pero, I mean, kung 50 million pababa, graft yun. Pero kung bilyones na, plunder na yun. So, yung plunder kasi, mga minamahal, is non-bailable na yan. Pero yung graft, mga minamahal, is ano siya parang, if I am not mistaken, bailable ba tong graft na to? Pwedeng, basta, yun. I'm not a lawyer, pero just to make the long story short na lang tayo, mga minamahal. Kasi, itong pharmaceutical scandal na to, ito yung up to this moment, wala pa ding justice. Anyway, hindi kinasuhan si Michael Yang na itinuturo bilang financer. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong sa Pharmally scandal. So, sabi pa dito ni Kiko Pangilinan sa kanyang post, may sariling baluktot na interpretasyon ng SAL and law. So, sabi niya dito kay Martires, research pa more bilang abogado, please. Na pinapabura ng mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan si dating Ombudsman Martires. So, talagang literal na gusto niyang sabihin, bobo ka, wala kang alam, niyupa ka. Bugado ka pa man din, diba, mga minamahal? Mag-research ka nga, wala kang kwenta. Talagang gigil itong si Kiko Pangilinan, mga minamahal, sa kanyang ginawang pagbanat dito kay Martires. Kasi, you know what, ang ginawa ni Martires, tiniyak niya na mahina at bailable ang mga kaso na isinampa laban sa mga sangkot. 'Di ba? Sa bilyong pisong kinurakot sa Pharmally scandal. Like,
available lang siya, mga minamahal. And up to this moment, makikita ninyo si Michael Yang, papunta-punta Singapore, papunta-punta kahit saan, di ba? Hindi nakulong, sa issue niya ng Pharmally scandal. Tapos, habang yung mga Pilipino, di ba, mga minamahal, kulang-kulang tayo sa COVID testing kits, sa PPE, sa medical supply, tapos ang iba overpriced pa, nagugutom yung Pilipino, 'di ba? Habang tayo yung nagkakagano nung panahon ng pandemonyo, mayroong negosyanteng kumikita. Oo. At mismong galing na din sa bibig ni Ombudsman na, graph lang yung pwedeng ikaso dyan, hindi plunder. Can you imagine, mga minamahal, hindi pa raw plunder ang pwedeng ikaso kahit billion na ang ninakaw. Diba? Tapos yung yung Pharmally Pharmaceutical Corporation, yung capital lang nun, 625,000. Kahit ako, pwede ako magkapital ng ganun. Tapos, lalagakan ako ng bilyon. Oh my God. Syempre, diba? Tuwang-tuwa ako noon. Kung ako yun. Sana all na lang. Diba? So, nakita yan mismo, mga minamahal, sa Senate Blue Ribbon Committee. So, lumabas lahat ng document. Pero ang nangyari, mas inipit yung mga katunggali. Diba? So, imbes na itong si Ombudsman Martires, mga minamahal, ay inaasikaso niya yung kaso, ay pinapahina niya pa. Hindi na nga nakasuhan si Michael Yang. Tapos, hindi din kinasuhan yung mga opisyal ng PSDBM na pumirma sa mga overpriced na deals. Kasi dapat, di ba, yung bibili ng mga medical kit, dapat yung sa part ng, sa mga hospital, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Yung sa health, di ba? DOH. DOH dapat yung bibili ng mga kit. Kasi sila yung mas may alam eh. 'Di ba? Kunyari ako, teacher ako. So, kung ako yung bibili ng laptop, syempre, 'di ba dapat teacher yung bibili ng laptop kasi mas alam nila kung ano yung mas kailangan. 'Di ba? Na laptop. Oo, kasi mas kabisado ko, mas bihasa ako. Mas alam ko yun kasi yan yung professionalism ko. Pero ang nangyari, yung DOH na dapat sana hawak ng pondo, inilipat. Oo, mga minamahal, dito sa PSDBM. Nang basta-basta. Oo, walang consultation, ganun yung nangyari. Talagang literal talaga na sabotage. At walang nagawa ang DOH noon. Kaya tingnan ninyo, ano yung naging kinalabasan. 'Di ba? Overpriced, yung PPS nagkukulang, yung equipment nagkukulang. Lahat tayo naghirap talaga sa panahon ni former President Duterte nung panahon ng pandemonyo. Ginawang negosyo ba naman ang pandemic? 'Di ba, mga minamahal? So may nag-comment nga dito, baloktot ang interpretasyon. Bakit Mima? Si Martires may sarili daw interpretasyon si Martires sa batas. Lalo na yung sa SAL-N law, yung Statement of Asset Liabilities and Network na dapat transparent, ginawa niyang confidential. Oy, totoo yun. 'Di ba? Mas pinahirapan yung mga Pilipino na kumuha ng SAL-N ng isang public official. Bakit kaya? 'Di ba? Dahil ba madaming naghihingi ng SAL-N ni Sara Duterte? Kaya tama lang yung ginagawa ng ating ombudsman ngayon na i-open ang SAL-N sa lahat ng public official. So, sabi dito, pinaburan lang yung mga kaalyado, tapos pahirap sa mga kalaban. Kaya nga tama lang na tinawag siyang ombudsman, hindi ombudsman. Kasi imbis na magbigay ng hustisya, parang naging cover up pa. To be honest, totoo. Totoo tong comment niya, ni EC Way 536. 'Di ba? So, paano naging ombudsman kung mas may pinoprotektahan? Paano ka naging ombudsman kung mas pinoprotektahan mo ang may mga kapangyarihan? Paano mo nasabing mahinang ebidensya kung mismo ang COA document naglabas ng anomalies? Oy, totoo. Diba? Oy, thank you sa mga nagko-comment ha. Thank you for your cooperation. So, talagang niluto ang mga kaso. Milyong-milyon na pondo, mga minamahal ang nawala. Actually, bilyon. Habang mga Pilipino ay nagdurusa sa panahon ng pandemya. So, yung mga opisyal, talagang puno. 'Di ba? Walang kama yung hospital, walang oxygen tank, walang yung mga frontliner na mamatay dahil walang PPE. Pero yung Pharmally kumita, talagang grabe, no? Mga minamahal.
So, sino dapat yung imbestiga? Actually, dapat itong si Martires, imbestigahan din to mga minamahal, di ba? Oo, kasi itong kanyang ginawa, literal na nakaka-insulto. Di ba, ginawang bailable ang eligible cases, ginawang weak cases, di ba? So, wala nang nakulong, wala pang hustisyang nakamit. Kaya yung sinabi ni Kiko, na hanggang ngayon wala pang nakulong sa Pharmally scandal, kaya dapat kailangan natin tong i-voice out. So, ito yung masakit. Sa ilalim ni Martires, mga minamahal, parang nagkaroon talaga ng selective justice, which is, hindi natin maididinay yun. Kasi kapag kaalyado ng administrasyon, protektado. Kapag kritiko, iniipit, sinasampahan ng kaso, pinapatahimik, ganyan yung pattern nila. Just like what happened to Leila de Lima. Diba? Diba? Kay Leila de Lima, ano nangyari? Inipit, ginipit. Diba? Nakulong pa nga eh. Diba? For almost 7 years, itong si Leila de Lima, at ngayon lumabas na parang sinasadya ni Martires talaga na sinasadya niya noon na pinahina ang kaso. Talagang binudol ang batas, binudol ang hustisya. Kaya ngayon, kung magtatanong yung taong bayan, sino nga ba talaga yung tinitirahan ni Martires? Yung mamamayang Pilipino ba or si Digong? Kasi mga minamahal, ang leadership, hindi dapat yan ginagawang trappings eh. 'Di ba? Dapat it is about kindness, respect, and justice. 'Di ba? Yung totoo kasi, yung kapangyarihan, ginawa nilang power tripper. 'Di ba? So, tama tong ginawa ni Kiko na i-post itong si Ombudsman Martires kasi napaka-selective ng kanyang justice. Yes, alright mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell for more update. At sa mga Team Replay, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong panonood. Please do the like at i-share ninyo, 'di ba? Para makalat itong message na budol talaga si Martires. Yan po, at ingat mga kababayan.